So ngayon pa lang ako mga ka-farmers magsisimula mag-harvest. So tanghali na po. So ayan, may tubig-tubig siya sa gilid ng kanyang plastic. So update sa resulta ng bagyong Emong at saka Dante. So yung masasabi ko mga ka-farmers, no, mas okay pa yung bagyong si Krising dahil ulan po yung dala niya dito sa aking tanim. Pero nung si Emong at saka si Dante, so talagang ang lakas po mga ka-farmers yung hangin at saka ulan. So lalo na po pag gabi, so gabi siya tumitirada dito. So pag tanghali, okay siya mga ka-farmers, no, pakunti-kunti lang yung ulan niya at saka hangin. Tuwing gabi talaga, so halos dalawang gabi na yung magkasunod na ang lakas po ng hangin at saka ulan dito. So ayan, keep safe lang po sa mga kapwa ko farmers at saka sa mga kapwa ko na dinadaanan ng bagyo. So lalo na po sa mga nakatira sa malapit po sa tabing dagat. So keep safe po tayo mga kaibigan at talagang mag-evacuate na kagad kasi delikado, lalo na rin po yung nakatira sa tabing malalapad na ilog. So dito kasi sa amin mga ka-farmers, no, may mga may nakatira na malapit sa ilog na malalapad po kasi yung ibang ilog dito sa amin. So nag-evacuate na po yung iba, lalo na po sa malapit po sa tabing ilog ng Ipayo Bridge at saka Ipayo River. So sa mga kalapit kong bayan, Bugasong, Bilison, so basta sakop ng Antique na malalapit po sa mga malalaking ilog, so keep safe kayo. So lalo na din po sa mga kapwa ko farmers na nakatira din at saka may mga farms sa katabi sa mga malapit sa ilog. So keep safe tayo. So mas i-save po natin yung pamilya natin, hayaan na po natin yung tanim natin kung di naman kaya i-save. So marami din namang paraan mga ka-farmers na magtanim ulit tayo ng bago kapag nasalanta tayo ng bagyo. Yung importante ay yung pamilya natin. So dito sa amin mga farmers, medyo malapit din po kami sa tabing dagat at saka tabing ilog. So medyo hindi kami masyadong inaabot ng tubig kapag ganyan lang po yung kalakas yung bagyo. So nung bagyong Paeng, yun talaga yung pinakamalakas dito mga farmers kasi muntik na din kaming abutin ng tubig ilog o tabing ilog. So yung dagat hindi masyadong umabot. So yung ilog talaga kasi malakas yung tubig. So ito, update sa aking tanim. Lagas po yung kanyang mga bulaklak. So sa bunga, inaatake po ng fruit borer at saka shoot borer. Dahil nga po wala tayong spray. So nakarang araw, so delay po yung abono ko 3 days. No, nung Miyerkules pa ako nag-abono. So bali Biyernes po kasi ngayon. So Miyerkules kasi ako nung nag-abono, timing din na pagkatapos kong mag-abono mga farmers, sunod-sunod na po yung malalakas na ulan. So kahit pa paano siguro nakain din po ng ating talong yung abono na in-apply ko po dito bago lumakas yung ulan. So yung kaibahan lang kasi hindi po babad sa tubig yung kanyang gitna. So yung kalaban niya hangin, so medyo ano lang siya, umibay po yung tindig niya dahil nga po sa hampas ng hangin. So yun, bali mag-harvest lang po ako mga ka-farmers. Tingnan ko lang kung marami ba yung makukuha ko dito dahil nung 12 harvest ay naka 60 kilos lang po ako nun. Iwan ko ngayon sa pang 13 kung makarami tayo. So update naman sa presyo. So maganda nga yung presyo ngayon mga ka-farmers, pero masisira naman yung tanim natin dahil nga po sa bagyo. So nagtotal siya mga ka-farmers ng 105 kilos. So ito na po yung pang 13th harvest. So na-deliver na rin po ito sa bayan.